Ngayong araw mga bro, may gusto lang akong i-share sa inyo tungkol sa aming ballast water management system. Ito nga pala ang control panel at ito naman ang UV power supply panel. Yan ay mga transformer at mga capacitor para sa aming UV lamp. Dahil nagkaroon ng alarm sa UV lamp number 3 and 4, kung mapapansin nyo mga bro, UV lamp trouble 3 and 4. Yan yung alarma niya mga bro. Kaya dapat namin i-check yan dahil kailangan gamitin ang aming ballast number 1. Yan mga bro. Una namin chinek ay yung pinakang NTC ng transformer ng UV lamp number 3 and 4. Ito yung NTC niya mga bro. Yan ay aming kakalasin at papalitan. Chinek na namin yung pinakang resistance niyan. Mababa na mga bro. Dapat ang minimum resistance niyan is 2 ohms. Pero nung napansin namin na 1.6 na lang, pinalitan na namin. Nilagyan ko nga pala yan ng shrinkable tube at ng bootless lug. Kung mapapansin nyo, ikakabit ko na lang yan mga bro. At nang may kabit ko na yan ay chinek ko rin kung mahuhugot siya o hindi. At binalik ko na yung pinakang cooling fan niya sa transformer. Dahil umiinit yan, dapat kailangan meron yan cooling fan. Bali nung binalik ko na yung cooling fan ay ginamitan ko lang yan ng number 13mm na spanner ratchet. Gaya niyan mga bro. Yung tamang higpit lang dahil baka mabasag yung pinakang board ng cooling fan. Malaking problema. Lalo na kung walang spare mga bro. Kaya yung tamang higpit lang mga bro. Hindi naman makakalas yan kapag nahigpitan ng maayos. 220 volts nga pala yung power supply niyan. Yan yung pinakang cable tag niya. Bali pagkatapos nga pala namin magpalit ng NTC, binuksan na namin yung UV chamber namin at chinek yung number 3 and number 4 na UV lamp. Kung mapapansin nyo yung number 3, ginamitan na namin ng UV lamp test kit. Yan yun mga bro. Bali kung mapapansin nyo may red indication siya, ibig sabihin yun sira na. Ito naman yung number 4 na UV lamp, tinesting din namin. Kung mapapansin nyo, indication light niya, kulay green. Ibig sabihin yan, okay pa yung number 4. Kaya hindi na siya namin kinalas. Bali ang kakalasin na lang namin, etong number 3 na UV lamp. Kung mapapansin nyo, kinalas ko na yung anti-vibration stopper niya mga bro. Yan yun, kaya bukas na. Tinanggal ko na rin yung connector block sa wire ng cable ng UV lamp. Ito nga pala mga bro, yung pinakang UV chamber namin. Yan nga pala yung sa ballast number 1. Ito nga pala yung kabilang side, kinakalas na rin ng aming electrical officer ang anti-vibration stopper. Pagkatapos niya makalas yung anti-vibration stopper, ay itetest pa namin ito para makasigurado kami kung sira talaga. Bale, ito na nga pala yung mga bro. Ginamitan ulit namin to ng UV lamp test kit. Kung makikita nyo mga bro, pinindot na ng aming electrical officer ang button at ganun pa rin talaga. May indication light na kulay red. Ito naman yung bago. Kung mapapansin nyo, green ang kulay niya tapos umiilaw yung UV lamp. Pagkatapos nga namin matest yung bago, ay kinabit na ito ng aming electrical officer. Bawal nga pala hawakan yung pinaka-tube niyan mga bro, dahil sensitive yan. At ikinabit na rin ng aming electrical officer ang anti-vibration stopper. Kung mapapansin nyo, kinabit niya na rin yung wire sa connector block. Kaya niyan mga bro. Niloop niya lang yung wire at pagkatapos ay dinulak niya na ito para maabot ko na yung wire sa kabila. Bali yan na nga pala yung dulo ng wire. Kung mapapansin nyo mga bro. Bali kakabit ko na yung anti-vibration stopper niya mga bro. Tapos kakabit ko na rin yung wire dun sa pinakang connector block niya. Kung paano ito tinanggal, ganun lang din naman yung pagbalik mga bro. Lagi nyo lang tandaan kung paano nyo kinalas, ganun lang din yung pagbalik. Yung una kong pinasok, yun nga pala yung anti-vibration stopper mga bro. Dahil kapag nagbabibrate yan, maaaring mabasag o masira yung pinakang UV lamp, kaya may mga ganyan. Tapos ikakabit ko na yung pinakang wire niya sa connector block sa pinakang cover ng UV lamp mga bro.
Kung mapapansin nyo, yung ibang UV lamp may cover siya. Tapos may mga naka-series na wire. Bali ang binabalik ko na lang mga bro ay yung mga screw ng cover ng aming UV lamp number 3. Iniisa-isa kong balik at ang paghigpit ko niyan ay saliwaan, kabilaan kumbaga mga bro. Kung makikita nyo, ang paghigpit ko niyan ay yung magkakabila. Tapos kinabit ko na rin yung pinakang naka-series na wire niya sa number 4. Bali kapag nahigpitan ko na ng lahat ay isa-isahin ko na lang ng higpit ng maayos para makasigurado tayo na hindi magkaroon ng leak. Bali 22 pieces nga pala yan mga bro. Kung mapapansin nyo lahat, yan yung pinakang UV lamp sa aming UV chamber number 1 balas number 1. Bali nang matapos kong ma-check ng maayos ay babalik ko na yung cover ng aming UV chamber. Yan yun mga bro. Rubber lang yan na medyo matigas. Medyo makunat lang siya dahil yung ibang mga butas ay tumama sa mismong thread ng bolt. Kaya pinukpuk-pukpuk ko pa yan mga bro. Pero halos magkakalapit lang din naman yung butas niya. Kaya makukuha na siya sa pukpuk. Kung mapapansin nyo, pinipersa ko na lang ng konti. Pero hindi naman yung pukpuk na sobrang lakas dahil baka maapektuhan yung mga UV lamp sa loob. Bali nung may lapat ko na ng sagad yung pinakang cover ng UV chamber, ay nilagay ko na rin yung mga nut niya mga bro. Kung makikita nyo, higpitan ko na lang yan ng ratchet. Ganun lang din yung paghigpit mga bro. Kabilaan. Hindi yung magkakasunod. Pero yung magkakasunod sa pinali na yan, kapag mahigpit na lahat. Bali yung paghigpit nga dito mga bro ay yung tama lang dahil rubber lang naman siya. Hindi naman siya kailangan higpitan ng todo. Dahil kung higpitan ng todo baka masira naman yung thread ng pinakang bolt o mabasag yung pinakang rubber niya. Kung mapapansin nyo kung paano yung pag-ikot ko ng mga bolt ay hindi magkakasunod mga bro. Kabilaan lagi mga bro para pantay-pantay yung higpit niya at yung lapat ng pinakang cover ng UV chamber ay maging maayos din mga bro. Ganyan lang yung tamang proseso dyan mga bro. Medyo nakakangalay lang din dahil yung upo natin dito ay yung tamang upo lang din at kanina pa tayo nakaupo sa paghihigpit ng mga bolt. Pero tiyaga lang dahil trabaho natin ito mga bro. Pagkatapos nga natin magpalit ng UV lamp, kailangan natin tong i-reset. Ilalagin muna natin ang username na crew at ang password ay 71. Kung makikita nyo, ito yung pinakang setting nya ng UV lamp. Bali, re-reset lang natin mga bro. UV lamp runtime. Bali, ang re-reset natin yung 3 at 4. Yan yung mga bro. Yan, kung makikita nyo, 000 na. Bali, sinubukan na nga pala namin tong paandarin mga bro. Pumunta kami sa aming ship's office at ginamitan ito ng debalas mode. Kung mapapansin nyo mga bro, yan yung nasa baba. Ito yun mga bro. Yan yung ballast pump number 1. Umaandar na siya mga bro. Bali, gusto ko lang i-share sa inyo mga bro ang mga ginagawang pagto-troubleshoot namin sa aming ballast water management system. Ang maker nga pala nito mga bro ay Pan Asia. Bali, magkakaibang maker, magkakaiba rin yung procedure ng pagto-troubleshoot. Sana makatulong itong video na ito sa inyo mga bro, lalo na sa mga nagbabalak mag-electrician dyan. God bless sa inyong lahat.